Assalamualaikum. Ngayon po pala mga sisi ay pinapakita ko sa inyo yung video kung saan dito nagdo-dorm yung anak ko. At ito po ay hindi po yung anak ko kundi po yung lugar na kanyang tinutuluyan. Sa nakita niyo po sa video, ang hirap po talagang makahanap ng paraan. Ang mga tao talaga kahit ano lang ginagawa. Mga sasakyan po ay nalulunod na. Pati yung mga tao, marami na din ang namamatay. First time po ito nangyari sa party ng Cebu mga sisi. Hindi akalain na hindi lang pala hangin ang dala at dulot ng bagyong Tino, pagkat dala pala nito ay tubig. Oo, napakasakit nang matapos ang bagyo. Nakasurvive ang lahat. Pero maraming nawalan. Nawalan ng bahay, nawalan ng hanap buhay, nawalan ng mahal sa buhay. Ngayon, nahihirapan na ang ating mga kababayan sa party ng Cebu kung paano makabangon. Ang sakit mangyari ito sa sariling pamilya. Kahit ako man 2 araw akong hindi makatulog kasi nawala yung kontak ng anak ko. Pero alhamdulillah sa awa ng Diyos, sa awa ni Allah na okay lang ang anak ko ngayon. Ngayon po ay panahon po ng ating pagdarasal para po sa mga taong nasalanta ng bagyo. Sila po ngayon ay nahihirapan at hindi alam kung paano magsimula ulit. Ito po ang nangyayari. Ang dami-dami pong mga namatay na mga bata sa dahilan po ng tubig ay tumataas. Sabi nga ng anak ko ay umaabot talaga siya sa 2nd floor mga sisi ang tubig. Pero yun nga, yung dorm na tinutuluyan niya ay umaabot naman ng 3rd floor. Kaya sila ay umakyat sa 3rd floor. Pero yung ibang mga bahay talaga mga sisi ay hindi talaga nakasurvive. Ito po ay hindi ko po kilala ang mga taong ito. Credit to the owner, ang video po na ito. Ito po ay makikita natin na ang lahat ng mga tao ay nagtulong-tulungan. Open ang kanilang bahay para masalba lang ang buhay ng iba. Kahit na alam natin na marami nang nawala sa atin, pero in case of emergency talaga, ang tangi na lang nating hinahangad ay maging ligtas, lalo na yung mga anak. Ang dami pong mga magulang na nawala ng anak doon sa lugar na iyon, sa party ng Cebu mga sisi. Kaya napakasakit. Sa ngayon po, ang balita po ay ang tubig ay maano na, para ba siyang naglulo na siya. Oo, hindi na masyadong malakas. Tapos walang kuryente, walang signal, kaya napakahirap pa makarecover kung ilang araw pa babalik ang kuryente. Kasi ang mga poste doon mga sisi nawala talaga mga kuryente. Yun talaga ang pinakamahirap na nangyayari ngayong taon na ito. Napakasakit. Ako man ay ramdam ko ang mawalan ng bahay, pero ito po ay lata na po